turuan natin ang ating mga anak ng standard ng Diyos. Hindi po standard natin, kundi standard ng Diyos. Amen po ba? Kundi tayo kasing mga magulang o tayong mga tatay, meron tayong sariling standard. Sigawan, amen, paluin, o anumang bagay na gagawin natin para mapasunod natin yung mga anak natin. Pero isa lang ang sinasabi ng salita ng Diyos, palakihin nyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Yung disiplina, hindi po ito isang magandang pakinggan kasi nga po bawat sa atin, we abuse sa isang bagay na dapat natin matutunan tungkol sa Diyos. Ang pangunahing responsibilidad natin bilang tatay, dapat huwag tayong maging neglected. Amen po ba? Hello? Huwag tayong maging abuse at maging misuse yung ating pagiging isang ama. Amen po ba? Neglected, misuse, at abuse. Ang disiplina ay hindi po natin pwedeng isantabi dahil bahagi ito ng relasyon natin sa Diyos. Amen? Kasi marami sa iglesia na pag dumadaan po tayo sa discipline, pagsuway, pagtuturo ng salita ng Diyos, nagagalit tayo dun sa pastor. Amen po ba? Ano tayo? Nagagalit po tayo dun sa nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero kung alam talaga natin ang layunin ng Diyos at Ama natin, kung bakit merong disiplina, bahagi yan sa relasyon natin sa Diyos. Bahagi yan sa layunin niya sa ating buhay. Bakit, pastor? Kasi tayo po ay makasalanan. Sabi ng salita ng Diyos, Hebreo chapter 12 verse 1, napapaligiran tayo ng maraming mga tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Sabi yan, kaya't talikuran natin, ano daw po? Ano daw po yung pumipigil sa ating pong relasyon sa Diyos? Ano ang pumipigil sa relasyon natin sa Diyos? Ano ang pumipigil sa ating pong paglago? Ano ang pumipigil sa ating pong pagiging magkakapatid? Bakit may iglesia na nawawasak? Bakit may iglesia na tawag nito hindi na nakakita ng pag-ibig? Kasi dahil sa kasalanan, because of sin. Sa totoo, sabi ng salita ng Diyos, hindi naman po talaga tayo nag-aaway-away, pinag-aaway-away lang tayo. Amen po ba? As a simple word na narinig mo sa kapatid, pinapalaki. Doon sa maliit lang na salita, pwede mo naman pong kausapin. Sabi ng salita ng Diyos, kausapin mo yung taong nagkasala sa iyo. At kung hindi siya, kung hindi man niya alam sa kanyang sarili na nakapagsalita na siya, puntahan mo siya, paalam mo kung ano yung kasalanan meron siya. Nasaktan ako sa iyo. Kaya lubos na pagpapasalamat ako. Meron kayo, meron akong pamilya, merong mga pastor, merong kabuuan ng iglesia na umiikot para sa akin, na handang magpadisiplina sa Panginoon dahil gusto nilang sumunod sa Diyos. Kaya hamon-hamon ko sa buhay ninyo. At salamat sa Diyos, naiikutan tayo ng mga taong handang sumunod sa Diyos. Naiikutan tayo ng maraming tao na handang maglingkod sa Panginoon. Kaya purihin ang Diyos. Praise the Lord. Kaya pasalamatan mo yung kapatid. Salamat sa buhay mo, kapatid. Praise God. Subukan mong walang magpaalala sa'yo. Amen. Subukan mong walang nagpapaalala sa'yo. Saan tayo pupunta? Saan tayo tutungo? Kaya salamat sa Panginoon. Subukan mo yung, sabi nga kanina, subukan mo yung bata na bata pa lang. Hindi mo na didisiplinain. Pag lumaki na siya, saan yung magiging ano? Mapapahamak siya. Kaya salamat. Hallelujah. Hanggang kamatayan, magkakasama tayo. Amen? Praise God. Kaya tignan mo yung mabuti yung kasama mo.
Dapat yan, hindi yan mawawala. Magpapatuloy yan sa Panginoon. Amen! Praise the Lord! Dahil makakasama natin yan sa Panginoon, tayo ay pamilya ng Diyos.